Kung ang ating mga kakilalang mga protestante magtanong, si Jesus Nazareno ba ay makikita sa Biblia? Is Jesus the Nazarene biblical? Sa inyong tingin, ano po ba? Yes or no? Correct. You have 10 points. So, tama po yung sagot ninyo. Makikita sa Matthew 2:23, kaya natupad ang sinabi sa pamamagitan ng mga propeta, tatawagin siyang Nazareno. Sa John 18:5, si Jesus na taga Nazareth. Luke 24:19, habang naglalakad ang dalawang alagad kasama si Jesus na muling nabuhay, tinanong nila siya, anong mga bagay na tumutukoy sa mga pangyayari tungkol kay Jesus na taga Nazareth? Ipinahayag ng mga alagad ang kanilang pagkagulat sa mga pangyaring katatapos lang. No? This is what happened doon sa road to Emmaus. And then also John 1:45, Philip says to Nathanael, we have found Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And then sa Luke 4:34, sabi ng mga demonyo, ikaw, Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? Balik tayo doon sa Matthew 2:23. Ito ay nagpapaliwanag na ang pagtawag kay Jesus na Nazareno. By the way, di ba Jesus was born sa A, Nazareth, B, Bethlehem. Correct. Letter B, Bethlehem. So, doon siya pinalaki sa Nazareth. Correct. So, ito ay katuparan ng propesiya. Bagamat hindi sa pamamagitan ng isang particular na sipi mula sa lumang tipan. Salip, ginamit ni Mateo ang salitang Nazareno upang ipahiwatig ang dalawang bagay, ang kaniyang mapagkumbabang pinagmulan, ang simpleng pagpalaki ni Jesus sa isang bayan na itinuturing na walang saysay. Kaya, di ba may nagtanong na, is there anything good in Galilee? No? Na sumasalamin sa propesiya ng nagdurusang lingkod, no? The suffering servant ni Isaias. So, ang totoong kahulugan ng Mesiyas ay hindi yung political servant, kundi isang alipin na nagdurusa. Para kanino? Malalaman din yan natin. Ang katuparan ng pagka-Mesiyas, ang katuparan ng mga propesiya tungkol sa lahi ng Mesiyas mula sa sanga o usbong ni Jesse na matatagpuan sa Isaiah 11:1. Ang dalawang kolong ito ay nagbibigay diin sa pagkakilanlan ni Jesus bilang parehong mapagkumbabang lingkod at ang maharlikang tagapagmana mula sa lahi ni David. Mga kapatid, lumipat tayo ngayon sa ating sariling kasaysayan bilang mga Pilipino, ang kwento ng Poong Itim na Nazareno. The devotion to Nuestro Padre Jesus Nazareno has attracted an even bigger following. Its popularity, which initially spread to the northern and southern provinces of Luzon, spread over time throughout the country. At hindi lang sa Luzon, meron din sa Visayas at sa Mindanao. So, itong imahe na ito was carved from a dark wood around in the 16th century in Mexico by a group of Spanish Augustinian Recollect friars and then transported to Philippines in 1606. So, itong imahe na ito ay nagdidepict na si Jesus ay papunta sa kanyang pagkapako sa krus, no? In his crucifixion. And then sa sorrowful mystery, di ba? The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross, no? Pagdadala ng cross ni Jesus. Ang buong paglalakbay mula sa Getsemani hanggang Golgota ay isang pilgrimahe ng layunin, isang sinadya at kusang loob na gawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama upang magbigay ng kaligtasan para sa sangkatauhan. In my opinion po, dapat po tayo yung dapat magsakripisyo. Si Jesus lamang po ang pleasing, the only pleasing to the Father. So, His death, no, conquers sin.
no? Natalo ang kamatayan dahil sa Kanya. He saved us by His passion, death, and resurrection. So, ito ay hindi pinilit, kundi pusang loob ni Jesus na sundin ang utos, ang will ng Panginoon. Hindi ito isang malungkot na aksidente, kundi ang katuparan ng walang hanggang plano ng Diyos na tubusin ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pagpakasakit at kamatayan ng isang inosenteng tao. My dear brothers and sisters in Christ, nagpakamatay na po si Jesus para sa atin, para maligtas tayo sa kasalanan at kamatayan, sa walang hanggang kamatayan. Ang tanong, bakit pa rin may mga tao na pumupunta sa impyerno? Matutuklasan natin yan mamaya. Abangan, subscribe in our channel. So si Pope, may dalawang santo papa po, no? Na significant sa history ng ating simbahan. Si Pope Innocent X approved veneration of the image in 1650 as sacramental. Malalaman din po natin ano ang pagkaiba ng sacramental at sacraments. Gusto niyo na po ba malaman anong pagkakaiba? Okay. Yung sacraments is the sacred sign instituted by Christ to confer grace. So, di ba we have 7 sacraments: baptism, confirmation, Eucharist, holy orders, holy matrimony, anointing of the sick, and confession. So, yun po ang 7 sacraments. They are established by Christ Himself para magbigay ng grasya, ng grace, to confer grace. At ano po yung grasya? Yun po mismo ang buhay ng Diyos. Kaya, why do we ask the others to celebrate yung kasal dito mismo? Para ma-receive nila yung grasya. Kaya, pag ang dalawang tao na Katoliko hindi sumunod sa anong utos ng simbahan, ano ang tingin ng batas ng simbahan sa kanila? Invalid po ang kasal nila. Pero if they are not Catholics, kung hindi naman sila Katoliko, hindi sila obligated na sumunod ano ang utos ng simbahan regarding sa holy matrimony. Pag both of them are baptized, valid yung baptism kasi bininyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi ni Kibuloy o ni Soriano. Kahit na mga protestante sila, pag nagkasal sila sa anong sekta ba dyan o sa korte, maging sacraments na po yun, yung ano nila. Kahit hindi sila nagpakasal dito sa loob ng ating simbahan, kasi hindi naman sila Catholic. They are not obligated to follow the law of the church. Amen? Okay. So, Pope Innocent X, no? Talks about sacramental. So, yung sacramental naman, established by the church, no? Para maano din natin yung buhay ng bilang isang miyembro ng simbahan at bilang sumusunod ng Diyos. Pope Pius VII, we will learn that later, no? Comprehensively, yung sacramentals mamaya. Si Pope Pius VII naman, sabi niya, kung sino man ang mag-pray, no, with this image, merong plenary indulgence. Malalaman din natin ano yung plenary indulgence. Amen? Hopefully, nakapag-pray na kayo dyan. Ako, mamaya pa siguro. So, yung plenary indulgence, kasi pag tayo pala ay magkasala, no? For example, nagkasala ako, mortal sin, and then nag-confess ako sa pare, no? And then hindi ko ginawa yung sabi ng pare na example, sa kasalanan mo, mag-ano ka ng Our Father, 5, and then 3 Hail Mary, and 1 Glory Be. 5 Our Father, kakapagod naman yan, 4 na lang sa akin. O, ano pa. At hindi ko na-satisfy dahil sa kasalanan ko. Then, I am good also. Hindi naman ako namatay sa mortal sins. Then, pag namatay ako, ma-remember ko ninyo sa All Souls Day. Kasi yung All Souls Day, yun yung mga kaluluwa na nasa purgatorio. They are the suffering church. Di ba? Pilgrim church tayo.
And then yung mga kaluluwa naman na they die in the state of grace, sa buhay ng Diyos, kasi yung grasya, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, yun yung mismo ang buhay ng Diyos. Then, if they die on that one, the state of grace, then doon na sila sa kasama ng Diyos at ng mga anghel at mga santos at ng mga martires. No? So, yung plenary indulgence ay nag-aalis ng lahat ng temporal na parusa. Paano natin ito makamit? Dapat pala ay magkumpisal, magtumanggap ng banal na komunyon at magdasal ng intensyon ng Santo Papa. Isang Our Father, isang Hail Mary, and isang Glory Be. So for example, nag-communion kayo. After nyo nagkumpisal, pero hindi naman kayo nag-pray pala sa intensyon ng Santo Papa. Hindi nyo na-meet yung plenary indulgence. Amen? Siguro, nabilong kayo doon sa partial indulgence. Makikita niyo po ba yung Okay. Pag hindi, lumapit lang po kayo or gumamit kayo ng magnifying glass. Joke man. So, yung partial indulgence naman ay nag-alis ng bahagi ng temporal na parusa. So, kung balikan natin, so, ibig pala sabihin, brother, hindi lang pala basta-basta na, example, magkumpisal ako and then, bahala na. Yes. Dapat may gawin tayo after magkumpisal. Ano yung sinabi ni Father, yung mga penance mo, yon. Okay? So, paano makamit ang partial indulgence? Paggawa ng sign of the cross, pagdarasal ng ilang panalangin tulad ng rosaryo, ang paggawa ng mga gawang gawa or charitable works or mga corporal works of mercy or spiritual works of mercy. So, ang pagrespeto sa mga sacred images is accepted yan or ancient na practice natin ng mga Katoliko. Hindi lang sa Katoliko, kundi sa ating sister church. Yun yung mga Orthodox Church. If we go back sa history, yung sa 1054, Great Schism na nangyari, kasi lumipat yung empire doon sa Constantinople, yun. Maintindihan yun natin. Na kahit sila, yung sister church natin, ay nag-venerate din sa mga sacred images ni Mama Mary, na mga ganito. No? And, hindi po sila idols. Kundi, visual aids to faith. Amen? So, dapat makinig po tayo or kung mag-pikit lang tayo kasi schedule natin ng mag-siesta ngayong oras, dapat makinig lang po tayo. Kasi baka may magsabi, idolatry naman to, idolatrous to. So, dapat alam natin, firm tayo na, example, mamaya, hindi ito idolatrous. No? Amen? Kaya makinig po tayo. Ngayon, intindihin po natin ano yung about sa pagsimba and then yung veneration. Yung pagsimba, for God alone lang yan. Amen? So, yun sa Latin is latria. Yun yung highest form of worship. Bakit? Saan po kayo pupunta sa simbahan? Bakit? Mag-ano kayo doon? Magsimba. Kasi sa Eucharistia, maging totoong katawan ni Kristo yon. Magsimba tayo sa Diyos kasi nandito siya. And then, ano din ang turo ng simbahan? Ang Panginoon ay makikita sa liturgy of the Word. At sa atin din mismo. God, di ba sabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. And then sa pari, din sa mga kaparian, Jesus resides in them. And then sa Eucharistia. Amen? So kung maghanap yun, saan ang Panginoon? Hindi ko na maano ang Panginoon. Ay, tama, na-remember ko na pala. Dapat pala ako magsimba. For example, nasa mortal sin tayo, anong turo ng simbahan? Anong turo ng law of the church? Pwede pa rin kayo mag-receive ng communion. Pero pray the act of contrition. And then, pero you have the intention in mind na mangumpisal agad as soon as possible. Kasi you are in the state of sin. Yung i-receive natin is the purest of all, the creator of all. Amen? Di ba, kilala ang mga Pilipino na hospitable?
maging hospitable kaya tayo sa Panginoon na madumi ang ating sa loob natin. Amen? Intindihan po ba ako? Okay. By the way, I am Ilonggo and Cebuano, no? Yung mga grandparents ko ay from Visayas, no? They migrated to Mindanao. So, yun. Hopefully na mag-smile na lang kayo pag may tonong Ilonggo or Cebuano or gano'n, no? And then veneration to Mama Mary, hyperdulia para sa ina ng Diyos, and then veneration sa mga saints, no? And martyrs. At brother, bakit nag-venerate tayo sa mga santos? Ano yung basihan natin? Yung incarnation mismo. Because si Jesus is the image of the invisible God. Amen? Palapakan natin ang Diyos. So the use of images is theologically justified by the incarnation of Christ. The Word made flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Totoong tao at totoong Diyos si Kristo. Kaya dalawa yung nature niya. Totoong Diyos at totoong tao. To deny images would be to deny the reality of God's physical presence on earth. Kaya sakto yung mga ginagawa natin ng mga ano. Kasi may basihan tayo. Before, sa Old Testament, pinagbawalan sila kasi wala silang basihan. Kaya anong ginawa ng Israelita nung they were liberated sa Egypt, from Egypt? Ginawa nila yung A, toro, B, kambing, C, pusa. Ano yung ginawa nila, yung sinamba nila? Kambing ba, toro, or pusa? Of course, ang tamang sagot ay toro. So, hindi ko lang i-record ang score ninyo na kasi kanina 10 points 'yun no? So, 'di ba yung calf, no? Yung calf, golden na calf yung sinamba nila. Kasi ang sabi daw nila, ang turo ng mga pari sa amin, kasi kahit yung lion na siya ang king of the forest, pag mag-wild yung toro na yan, kaya niya patayin ang lion. Yun. Kaya yung sinamba nila, kasi wala naman silang basihan. Basihan lang nila yung anong dala nila. Di toro, no? So, biblical and historical context. Dito, malalaman natin na mismo ang Diyos. Siya mismo nagsabi na bawal kayo mag-ukit. Ngayon, siya naman mismo ang sabi na mag-ukit kayo ng sagradong imahen. Correct, Ate Rosalie? Okay. Tulad ng mga gintong kerubin sa kaba ng tipan at tansong ahas. Ipinakikita nito na ang mga imahen ay hindi likas na makasalanan basta't hindi sinasamba ang mga ito bilang Diyos. For example, may kilala kayo ng Katoliko, kaya niya bumili nito, hindi na sumisimba kasi diyan na siya nagsisimba hindi na siya lumalabas sa kwarto niya kasi nagsisimba na siya diyan. Hindi na siya nag-attend ng mga rituals natin dito. Mga ano-ano kasi so yun po yung idolatry. Naintindihan niyo ako? So dapat ma-upgrade tayo. Kahit yung mga angels actually habang 'di ba, outside naman sila ng time and space, they are also growing in knowledge. Kaya pag tayo sa darating na panahon, no, na isa na tayo doon sa Diyos, we will also grow in knowledge of God. Amen. God will always remain God, tayo still remain as adopted sons and daughters. And we cannot substitute Jesus as His only begotten Son. And then, yun ang sabi ko kanina, yung tansong ahas, the form of the brazen serpent, which the Lord afterwards commanded Moses to make, afforded no pretext for idolatry, but was meant for the cure of those who were plagued with the fiery serpents. Diba? Iniligtas yung mga Israelita. Nagdasal sila, Lord, iligtas mo kami. And then yung sinagot na, nag-grant na yung prayers nila, mga reklamador, nag-complain ng grumble. Bakit mas mabuti pa doon sa may Egypto. May mga spices, may mga bumbay, mga ahos, mga masasarap pa mga doon. Dito, manna, mga ibon. Pa tayo ng request ng tubig, mga So mga reklamador sila. Kaya, anong pinadala sa kanila? Mga
dahon-dahon ng mga snakes, mga cobra siguro, mga ano-ano ba dyan ng mga sawa, at kinagat sila, di ba? And then ano sila, na-awaken sila, nagkasala tayo. So, nagsumbong din sila kay Moises. And then, anong gagawin namin? Maawa ka sa amin. So, kaya si Moises nagdasal, nag-converse sa Panginoon. And then, sabi ng Panginoon, para maligtas sila, kasi mga reklamador sila, so gawan mo sila ng tansong ahas. Kung sino man ang tumingin nito, then, gagaling sila. Then, sa historical context, yung mga unang mga Kristiyano mismo, gumamit ang mga Kristiyano ng mga pinta at simbolo sa mga katakumba or mga catacombs, no? Libingan sa ilalim ng lupa simula noong mga unang siglo. Okay? Sa ikalawang konselyo naman ng Nicaea, ang ikapitong konsilyo ekonomiko na ito ay tiyak na nagpatibay sa paggalang sa mga icon o sagradong imahen at kinundina ang iconoclasm o pagwasak sa imahen. Kaya, I personal experience also, no? May mga kilala ako ng mga protestante, they learned na pag may magbigay sa kanila ng mga kalendaryo na may image ni Santo Niño or ano ba dyan, ng mga sacred images na nag-ano sa Panginoon or sa mga ano, they learn na huwag pala wasakin. Kasi they heard the stories na may pamilya na winasak yung mga statues na siguro blessed yun, kaya nag-ano sila, nag-ganon-ganon, nag-ano sila, nagkasakit, tapos yung isang buntis, she tore the image, no, of Santo Niño, kaya yung bata, hindi siya lumaki na maayos kasi yung ulo niya parang nagkuruna na parang Santo Niño din, no, parang ganon. So dapat may paggalang tayo sa mga images na yung ano niya is sa Diyos or sa kanyang mga santos. According naman sa Catechism of the Catholic Church, ang mga sacramentals are also sacred signs, but instituted by the Church. Kung ang sacraments instituted by Christ Himself, ang sacramentals naman, no, is institute them to resemble the sacraments. They help prepare individuals to receive the graces of the sacraments, sanctify different aspects of life, and signify spiritual effects to the church intercession. Ano yung mga example ng sacramentals? Yung blessings, holy water, crucifixes, and rosaries. Hopefully po ang ating bahay, maraming mga ganito na mga sacramentals. Hindi po natin na lagyan ng mga iba-ibang mga imahe na mga ganito-ganito, or mga dream catcher, mga ganon-ganon, no? They are not superstitions or superstitions, no? Holdovers from the pre-Christian days or Catholic substitutes for the longing of the pagans to dance around priests and matter spells. Kasi, bakit sacramentals? Bakit importante sila sa buhay natin? Kasi, we long for something tangible na mahawakan natin, ma-interacts natin with the senses, no, of our senses. Sabi ni Regina Doman, no, sa isang sulat niya, ang mga Katolikong pinipiling isama ang paggamit ng mga sakramental sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay maaaring makaranas ng isang mas mayaman at mas makulay na Katolisismo. Halimbawa, may isang batang ama na nagwiwisik ng binditadong tubig sa paligid na maigaan ng kanyang mga anak at nagdarasal sa Diyos na protektahan silang laban sa mga bangungot. Yun din ang example ng mga Dominicans, no? Yung parang custom nila or habit nila in our prayers, no? Kasi I'm in the UST, no? During our complaint, no, or night prayer, after that, magwisik yung pare sa amin ng mga holy water. And then, may isa namang ina na gumagamit ng binditadong asin kapag nagbe-bake siya ng tinapay para sa kanyang pamilya. No? Ang isang youth group ay nagbibindisyon ng kanilang mga sasakyan gamit ang binditadong langis para sa isang ligtas na paglalakbay. Sabi ni Regina Doman, nakaranas din siya ng kapayapaan sa mahirap na panahon ng halikan niya o hipuin ang milagrosong medalya. Yung iba naman ay halikan yung cross, no? Yung blessed crucifix.
Bakit tayo doon sa may sacramental? Kasi itong imahe is sacramental. Amen? Kaya kailangan natin intindihin bakit ganon. Para pag may mag-accuse sa atin na idolatrous or idolatry, then makatikise natin sila. Huwag natin silang awayin, no? Para pag maintindihan nila, ay, ganun ba? So, siguro mga 2 years from now, baka maging Katoliko siya, di ba? Kasi maayos yung pagturo mo sa kanya. Sabi naman ni Gregory the Great, the first monk na naging Santo Papa, sabi niya, bukod pa rito, pinababatid namin sa iyo na nakarating sa aming pandinig na ang iyong kapatiran na makita ang ilang sumasamba sa mga imahen ay sinira at ibinagsak ang mismo mga imahen ito sa mga simbahan. Ano nga yung practice pag sinisira yung imahen? Iconoclasm. At pinupuri ka nga namin dahil sa iyong kasigasigan laban sa anumang gawa ng kamay na ginagawang bagay ng pagsamba. Ngunit ipinahiwatig namin sa iyo na hindi mo dapat sinira ang mga imaheng ito sapagkat ang mga larawang representasyon ay ginagamit sa mga simbahan dahil dito upang ang mga walang pinag-aralan o hindi marunong magbasa ng Biblia ay makabasa man lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa mga dingding o mismo sa imahen ay hindi nila mabasa sa mga aklat. Amen? Kaya ang iyong kapatiran ay dapat pinanatili ang mga imahen at ipinagbabawal ang mga tao sa pagsamba sa mga ito upang ang mga walang pinag-aralan ay magkaroon ng paraan upang makakuha ng kaalaman sa kasaysayan at upang ang mga tao ay huwag magkasala sa pamamagitan ng pagsamba sa isang larawang representasyon. Ang pagsamba, sinabi ko kanina, ay para lang sa Diyos. Dito sa mga sacred images ay pag-venerate or pagbigay galang. Kasi hindi sila ginawa lang mismo sa ayon sa mind natin or sa ano ng tao, sa isip ng tao, kundi nangyari na ito, no, sa ating kasaysayan. Kaya yung pag-ano ng mga martires, they are just participating sa anong nangyari sa pasyon ni Kristo. No? They embrace death like Christ. And then yung iba namang niluluto na nga, ginaano na nga sa baga. Sabi niya, ano pa ako sa ano kasi hindi pa ito luto. So na mga yung mga persecutors, ano ba to? Then, mga kapatid, pakinggan ninyo ang mga kamamanghang patutuo ng kasaysayan. Noong 1645, malakas na lindol, ngunit ligtas ang imahen. Itong imahen ba to galing sa Quiapo mismo? The best. No, blessed are you ba? Then in 1791, sunog sa Quiapo, nasunog ang simbahan, ligtas ang imahen. 1863, isa pang lindol na natiling buo. 1929, sunog muli itong nakaligtas. 1945, pagbomba ng Manila sa World War II, nasira ang buong simbahan, ngunit ang imahen ay hindi lubusang nawasak. Grabe, no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na historical years, may mga particular na significant na nangyari, pero buo pa rin. At we witness hanggang ngayon itong Nazareno na galing pa mismo pala sa Mexico. Nagawa, inukit ng mga Augustinian Recollect friars, no? So alam po natin na ito ay galing pala sa Quiapo. And then yung mga Catholic na mga deboto ay believe that if you are able to touch or wipe a handkerchief, baka sa inyo, isang malapad talaga na tuwalya ang dala, no? Joke lang, maliit lang siguro na tuwalya. Or panyo, or small towel to the blessed wooden model of the Black Nazarene, or even just touch the rope that leads to Black Nazarene, all your prayers will be answered. Hopefully, lahat po ng mga panalangin ninyo na ayon hopefully sa will ng Panginoon ay masagutan or mag-grant.
During the Feast of the Black Nazarene, thousands of barefoot men joined the annual procession. Walking barefoot during the procession is seen as a sign of humility. Siguro mamaya hindi siguro kayo mag-barefoot kasi mainit ang daan. Correct. Pero sign lang man yun sa ano. And we know that God sees the heart, no? Not our feet. Pero tingnan natin ano nangyari doon sa kay Moises, no? Nung nakita nyo mismo na doon, di ba, sa burning bush, sabi ng Diyos, tanggalin mo ang iyong sandalyas kasi you are stepping on the sacred ground or holy ground. Siguro yung daanan natin hindi yung sacred ground kaya mga gawa lang yun ng mga DPWH. Okay? So, mga deboto ay nag-pray, nanalangin sa statwa ng Black Nazarene na is pulled through the streets during a procession in Manila, January 9, and tens of thousands, no, of devotee pumupunta doon sa Manila to snatch a glimpse or try to touch the centuries-old black statue of Jesus of the annual parade. So hundreds will testify na when they devoted themselves to this tradition, their prayers were answered. Some get healed, some get to find work, some get money. Almost all kinds of wishes and hopes were believed to be fulfilled by God because of the wooden statue that was brought here by Spaniards from Mexico. Ngayon, kung naka-experience kayo ng answered prayers, anong sabi ni Saint Teresa of Calcutta? It will strengthen our faith. And I also learned na dapat gamitin natin ito for the greater glory of God and not for self-gratification and idolatry. Dapat yung pagsimba sa Diyos lamang. Di ba? Sabi ng Biblia, give all your strength to God. Di ba? Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So yun po ang challenge, ang invitation sa atin. Sabi naman ni St. Augustine and St. Alphonsus, teach that God may deny a request for one's spiritual well-being. For example, atin-atin ito, hindi naman siguro ito recorded, no? For example lang, atin-atin ito. Kung ang pari magsabi na, ay, pagod na ako, siguro gusto ko na mag-asawa, Lord. No? So, God might answer no. Kasi, di ba nag-vow ka na hindi ka mag-asawa? Di ba? Pero pwede sila, ang pari, mag-asawa. Kailangan na nila magsulat doon sa Santo Papa for dispensation na iwala yung obligasyon nila for celibacy. Okay? So yun po yung that we study in the law of the church. Kasi sa Orthodox Church, di ba, yung sister church natin, yung mga pari nila ay nag-aasawa naman. Or mismo yung mga diakono natin dito, may tinatawag na permanent deacon. Pwede naman sila mag-asawa before sila or magpa-ordain bilang diakono. Okay? So kaya, iba yung tao na nag-a-upgrade ng mga turo ng simbahan. Kasi, baka ikaw lang yung hindi nakaalam pa, ano ka pa, no? Na-surprise ka pa. Okay? Mga kapatid, ngayon ay papasok na tayo sa puso ng ating paksa, ang pag-asa. Ano ang pag-asa? Ang pag-asa ay hindi simpleng positive thinking or optimismo. Ito ay isang theological na virtud, theological virtues. 'Di ba? Virtue. Ano yung antonym or kasalungat ng virtue? Vice or bisyo. Okay? Amen? So, it excludes the Christian's own ability or the help of others. It is a hope that places God first because cursed is the man who trusts in human beings. Dapat po, yung trust natin, yung confidence natin, una-una sa Diyos.
And then hope comes from God's grace. Galing mismo sa grasya ng Diyos. Though it is subjective, it is also coming from the grace of God. For you know that everything comes from the free giving of God's grace, most especially such kind of virtues. And then ano po ang ginagawa ng pag-asa sa ating buhay? It responds to the aspirations to happiness which God has placed in the heart of every man. Takes up the hope that inspires men's activities and purifies them so as to order them to the kingdom of heaven. So yung hope inspire us to look forward for that kingdom of heaven. And then, dahil sa pag-asa, maiwasan natin yung discouragement. Then, masustain tayo pag feeling natin alone lang tayo or na-abandon. No? At maiwasan din natin ang pagkanta ng lonely table just for one. Kasi feeling abandoned, no? Then opens up his heart in expectation of eternal beatitude and preserves us from pagiging makasarili and will lead us to the happiness that flows from charity. Ano nga yung tatlong theological virtue? Hope, faith, and love. And then, if this earth will pass away, what remains is love. So the three theological virtues, ang hope, brings us to the greater things in love. And because of that hope, then we will search what is the truth sa pamamagitan ng pananampalataya toward the better things in life. And dahil sa pananampalataya and knowledge of the truth, tayo ay can then have the hope directing us to the right goal. Ano yung tama? Maiwasan natin yung pag-aksaya ng mga panahon sa mga hindi naman importante dito sa mundo. Amen? Then also, pag tayo ay merong pag-asa kang Kristo, then it saves us. Iligtas tayo dahil sa pag-asa. For we are saved by hope. Sabi ng Romans 8:24. Then, hope in Jesus, magdala sa atin, tutulong sa atin na ma-endure yung mga trials and tribulations sa ating buhay. No? Ano yung mga tao doon na namatay dahil sa bagyo, dahil sa lindol, dahil anong hope doon? Anong sabi ng Biblia? Do not be afraid sa anuman na makapatay sa ating katawan. But matakot kayo sa isang tao na makapatay sa inyong katawan at sa inyong kaluluwa. Kundi yun mismo ang Diyos. And then, ang pag-asa kang Kristo will serve as an anchor of the soul. No? Yung pag-asa ay parang angkla sa barko, di ba? Para kahit ano yung unos sa dagat, steady pa rin yung bagyo, yung barko, no? Then, yung pag-asa kay Kristo will save us from the wrath to come. Kasi, marami pa rin yung nagkakasala. Pinipili pa rin nila yung magkasala. Kaya, darating pa rin yung ng Panginoon, yung Panginoon na sabi niya, may judgment pa rin. Amen? Kaya, pag may hope tayo, kang Kristo sa mga utos niya, at hindi lang tayo na, I just hope, pero yung buhay natin hindi naman sang-ayon sa ng Diyos. So yun, dapat hindi tayo double life. So, if you have the hope kay Kristo at ginagawa mo yung mga utos niya, then know for sure that you will not be part of God's wrath. Then, yung pag-asa kang Kristo ay magbubunga sa atin ng joy sa ating sarili. Rejoicing in hope. The hope of the righteous shall be gladness. Will also bring us favor of God upon us. Kasi ano nga yung sabi ng Biblia? Pag yung trust mo or yung hope mo ay sa mga tao lamang, cursed are you. But if your hope is for God alone, to God alone, then God's favor will dwell in you.
And then, hindi lang yung favor niya, kundi mercy, yung awa ng Diyos will dwell upon us also. His blessings also will dwell in us. And then, we hope and pray na yung health to our countenance will be with us also. Sabi ni David, no, sa Salmo, "Why are you cast down, O my soul?" Oh, parang kinakausap niya yung kaluluwa niya. Why are you quiet? Dapat mag-asa ka sa Panginoon. For I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. Kaya pag yung tao ay may pag-asa sa Diyos, for sure, hindi siya malapit sa depresyon or sa mga ano-ano ba dyan na mga mental issues. Hope in Jesus is yun po ang ating identity. Mag-hope sa Panginoon. Pag sa iba, napaasa tayo sa Diyos, hindi tayo niya bibiguin. Amen? The best. So the hope of the Christian, our hope is in Christ. And our hope should be sure and steadfast. And pag may pag-asa kayo na grounded kang Kristo, know for sure, yan ay buhay. Our hope is unseen, yet eagerly waited for the kingdom of God. Pero itong ginawa ng Diyos na mundo, pag yung pag-asa mo lang, yung confidence mo or trust ay sa mundo, yung ginawa ng Diyos, if know for sure, na no hope or you'll be in despair. No hope for those without Christ. Ito yung irony, no? Yung Diyos nagbibigay sa atin ng mga magagandang ano. If we love, ano yung mga binibigay sa atin? Dapat i-love pala natin yung nagbibigay, hindi yung binigay. You get me? So dapat i-love natin ang Diyos, hindi yung mga binibigay sa atin. So dapat yun, dapat wise tayo. Amen? Yun ang sabi ng Biblia, be vigilant, be wise. Where there is no hope, there is emotional fear. Pag wala tayong hope, pag-asa, ay baka mamatay ako nito paglabas ko diyan, no? Halos ano na lang, anxious ka. You get me? Okay? Then, meron kang spiritual pain and eternal sorrow in death. Itong eternal sorrow in death, yun yung na first experience ng mga fallen angels, no? They are in hell already, no? And they have this one. They have no hope to be back sa heaven already. Kasi mga spiritual beings sila, iba yung judgment nila, iba din yun sa atin. Kahit na, ay magkumpisal na lang ako after na malapit na ako mamatay siguro. Okay, basta siguruhin mo na makakumpisal ka bago ka mamatay. Kung example, wala ng pare, kasi lahat sila nagpilgrimage sa Roma. Hindi ka naman makakumpisal sa Kaabang. You get me? Kaya maging wise. Huwag matakot, no? Have hope. If no hope, only the prospect of eternal death. Imagine, naligtas na tayo. Bakit may eternal death pa? Yun, dapat vigilant nga tayo eh. Hope, the Christian lives and dies in hope. Kailangan din natin mamatay sama ni Kristo. Pinili niya mamatay para sa atin. Sa atin naman, paghandaan natin ang ating kamatayan. Amen? By being active dito sa ating simbahan, kung may mga misa na kaya naman natin, huwag tayong, masarap pa matulog, tomorrow na lang. Or ngayong Sunday na lang, ako magsimba. Kung pwede mo naman kasi anong sabi ni Jesus? Do this in memory of me. No? Gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. Iaalala na kita, Panginoon, tomorrow na lang. Kaya, and the world lives and dies in hopelessness. Choose to have hope, sabi ng 2 Timothy
4 verses 7 to 8. The world offers false and fleeting sources of hope. Sama ng mga fallen angels. No, nag-promise, pero empty naman. Yun din ang world. Hindi naman Diyos ang world. Pero offers false and fleeting sources of hope. Anong example nyo? Noon? Examples? Material possessions. Worldly success. Di na tayo magsimba. Okay naman tayo dito. Self-sufficient naman tayo. Pabawas-bawas lang yan ng ating kayamanan pag mag-active tayo sa simbahan. Pero sila nga nag-contribute nga ng 10% ng kanilang tapos tayo, magreklamo ka pa, magbigay ng 500 o 1,000 o ano. Sintimo lang yan sa'yo pa, or centavos lang yan sa'yo pa. Bawasan naman natin kahit konti yung sa may bank, mo pa. They cannot provide lasting fulfillment or meaningful purpose. So pag may kilala kayo na doon sila may pag-asa, nag-confidence sila doon sa kanilang mga success, sa kanilang mga possessions, kasi may mga helicopter sila, may mga sila, mga yate, or mga kasi they can buy everything naman. So, bakit ako magkumpisal? Nag-agree naman kami na ganito yung ma-receive ko na huwag kang brother, parinig-rinig dyan. So, yun. Kaya, we have to pray for them also. Amen? Yun ang obligation natin Kasi, we are baptized, we are, di ba, yung tatlong function, priestly, kingly, and prophetic. As priest, as common priesthood, that's our obligation to pray. Amen? Yun. Hindi lang sa kanila, pati din sa ating mga kaparian. And Jesus is the authentic source of hope. Siya yung embodiment of hope, the source of all grace and salvation. Dahil sa kanyang Paschal mystery, passion, death, and resurrection, He conquered sin and death. Kaya sabi ni Pablo, yung kamatayan ay para lang bubuyog. Tumatakot lang sa inyo. No? Parang nagpa-prank o nag-scare lang. Especially pag tayo ay nasa state of grace. Pero, pag pinili natin yung mag-live, hindi na marunong mag-Tagalog sa live, or mamuhay sa kasalanan, mortal sins, then, no need for you to, kasi membro ka na ng mga fallen angels, no? Isang tropa na kayo. And, okay, let's go back. Jesus is the true vine, and apart from Him, we can do nothing. So we are the branches, di ba? Attached to this vine, Jesus. And He's also the solid rock na we can stand firm even in the midst of storms and trials. Yon. And the Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity, enables us to experience authentic hope. Hindi tayo marunong magdasal actually, pero because of the Holy Spirit will teach us how to pray. Is helper and comforter. And will also intercede for us in prayer. Finding authentic hope in times of challenges requires us to turn away from false sources of hope and to anchor our faith in Jesus. And hope of salvation, this is just my opinion and realization, na yung pag-asa ng kaligtasan ay pwedeng mawala para sa mga nagtatago ng kasaladang may kamatayan or mortal sin. Hindi nagiging maingat na manatili sa kalagayan ng grasya at hindi aktibo ang pag-ibig. Kasi sa sakramento ng kumpisal, we become generous or charitable. We give to God our sins. Ano yung ma-experience niyo na may nagbigay sa inyo, kunin ko na lang pala, importante pala yan sa akin. Anong ma-feel nyo? Sample may nagbigay sa inyo ng very precious, and then binawi. Anong ma-feel ninyo? Ano din ang ma-feel ng Diyos? Binigay mo na nga yung kasalanan mo sa kumpisal, and then pagka binabukasan, ginawa mo ulit. Ay Lord, sorry, hindi pa pala ako ready. Kasi masarap or love ko pala yung kasalanan na yun. Dapat iwasan natin, no? Amen? You get me? So, once we give, if possible, we give. Huwag din natin kunin ulit sa Panginoon.
Kailangan natin ibigay lahat ng ating kasalanan para tayo ay mapatawad sa dugo ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Dito sa pictures, no? Klaro sa atin. Oh, baby, natapakan ko. Basta nakita nyo kanina, no? O sige, tingnan nyo na lang sa inyong isipan. Okay. Miss, pwede pa tulong? So, example, sa baso, dito, makikita ninyo na walang bato. So, it represents sa ating kaluluwa na it lives in the life of grace, sa grasya, sa purity, then sa repentance, conversion, and charity and forgiveness. Kaya pag may mga kaaway kayo na mahirap i-forgive, ask God's, Lord, teach me how to forgive this person. Thank you. So, let's put ourselves as God. So, pag tayo ay Panginoon, makikita natin yung kaluluwa na malinis talaga. Yung dito naman makikita natin na, ay, malinis po ako. Ay, ano po ako. Pero, hindi, that's why yung sabi ko dito, we cannot deceive God nor the fallen angels. Kasi kahit yung fallen angels, mga bad spirits, they know kung ang isang tao ay may kasalanan o wala. Kaya yung mga pare, ito yung mga tips nila. Huwag nyo lang isabi sa iba. Kaya before sila mag-perform ng exorcism, they will confess. Lahat-lahat ng mga na-remember nila ng mga kasalanan, i-confess nila yun kasi ibabato yun ng mga fallen angels sa kanila. You get me? Yun. So, kahit na practicing Catholic tayo, ay hindi ko pwede ito ma-confess yung kasalanan na to. I'm shy. Nahiya ako dito. Next time ko na lang i-confess. Kung namatay ka na, may tinatago ka na mortal sins. Papupunta ka ba sa A, langit, B, purgatorio, C, impyerno? Sa tingin ninyo, pag mortal sins talaga, sa hell or impyerno, correct? Kaya, sa simbahan, swerte tayo kasi may sakramento ng kumpisal. Huwag natin na i-take for granted lang. Amen? Kaya importante yun. Ano yung pag-asa sa Diyos? But you choose to live in that mortal sin, walang saysay, di ba? Di ba may kanta, walang saysay ang sinasabi, di ba? Yun ang theme song mo. Pag double life ka, you still believe in God, pero you embrace mortal sin. Yun ang sabi ni Jesus. Not all who say, Lord, Lord, will be saved. Yun. So, patapos po tayo kasi malamig na yung daan, so dapat tapusin ko na rin, no? Para hinabaan ko lang konti kasi mainit pa yung daan yung kanina eh. Baka konti lang yung sa inyo na may dalang payong, no? So, bakit tayo nagtitiwala sa Panginoon? Panginoong Jesucristo? Dahil siya is the only begotten Son of God. He is the Word. Diba? Sa Gospel of John, God is with the Word, and the Word is God. And God, and the Word, is made flesh. And we know that Jesus pala is the second person of God. He is the only begotten Son of God. No? And He has never disappointed His followers. Pag ang iba, napaasa tayo, pero si Jesus, hindi niya tayo paasahin. No, it will come. And we will ask God's wisdom, bakit Lord, bakit na-delay pa yung coming mo? No. It's for the salvation of many. No? Kaya, ready na ba tayo? Pag example, pumunta na ngayon si Jesus for judgment? Hindi pa no, kasi may schedule pa kayo na mag-videoke, no? Or mag-swimming, or ano ba dyan, or mga liturgical practices ninyo, or ano-ano ba dyan. Pero ang turo ng simbahan, always dapat tayo prepared and ready, vigilant, no? And His blood
can cleanse us of our sins. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, narito tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay ngayong hapon. Ano ang ating natutunan? Nagdala naman kayo ng ballpen and paper, may quiz po tayo. For the record. Una, natutunan natin na si Jesus ang Nazareno ay hindi lamang isang historical na figure. Siya ay ang katuparan ng propesiya, ang Mesiyas na nagpakumbaba, ang sanga na tumubo mula sa ugat ni Jesse. Si Jesse, yung papa ni David. Ang kanyang pagiging Nazareno ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay bumaba upang maging isa sa atin. And Lucifer envies this one. Bakit hindi ka mag-ano para like us? Bakit sa mga tao pa? Yun. Pangalawa, ang puong itim na Nazareno ay isang makapangyarihang simbolo ng ating pananampalataya bilang mga Pilipino. Sa loob ng mahigit 400 taon, ang imahe na ito ay naging tulay sa pagitan ng langit at lupa. Isang paalala na si Jesus ay kasama natin sa ating pagdurusa at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Kaya hindi po wasted, hindi po mawi-waste yung ating mga sufferings. Unite them, use them, Lord. I'm not comfortable this time. Ano yung mga pains niyo, mga struggles niyo? Always combine it. Always invoke the name of Jesus. Lord, I offer this for the poor souls in purgatory. Anong sabi ng mga santos? Pag i-pray natin yung souls in purgatory, that's the greatest act of charity. Kasi sa tatlong simbahan, sila yung nangangailangan ng ating prayers and sacrifices. Because they are the suffering church. We are the pilgrim church. And then yung mga kaluwan na nasa langit, triumphant church. Pangatlo, nalinaw natin ang pagkakaiba ng paggalang at pagsamba. Hindi tayo sumasamba sa mga imahen. Ginagalang natin ang mga ito bilang mga tulay patungo kay Kristo. Ang ating pagsamba ay para lamang sa Diyos. So pag may ibang sekta na magsabi, oh, you are idolatry. I saw you worshiping Then, excuse me, do not bear false witness against your neighbor. Amen? Then, catechize him or her. Okay? Ano yung ano? Pang-apat, ang pag-asa hindi simpleng optimismo. Ito ay isang theological, yung sabi ko kanina. Panglima, nakilala natin ang pagkakaiba ng buwad at tunay na pag-asa. Ang mundo ay nag-aalok ng maraming pangako. Ngunit si Jesus lamang ang tunay na pinagmula ng pag-asa dahil siya lamang ang nilupig ang kasalanan at kamatayan. At siya lamang ang nag-aalok ng walang hanggang buhay. So ano yung mga praktikal natin na dapat nating gawin or nahakbang pauwi? Magsimula ng araw sa panalangin, sabihin, Panginoong Jesus Nazareno, ikaw ang aking pag-asa ngayong araw. Pangalawa, maghanap ng isang imahen o larawan ng Nazareno sa iyong tahanan. Gawing prayer corner, lugar ng inyong pag-asa. Mas mabuti din na blessed yung image na yon. Kapag dumating ang pagsubok, alalahanin, ang pag-asa ay angkla ng kaluluwa. Magkumpisal. Yung kumpisal, yun yung second baptism natin. No? Sa baptism, yung nawala sa ating kaluluwa ay yung original sin. Yung epekto agad, naging anak tayo ng Diyos at naging tahanan tayo ng Diyos. The best, kaya yung iba na naglalab ng mortal sin, pwede, with God's allowance na, mapossess agad sila ng fallen angels. Magbahagi ng pag-asa, sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus, ang ating buhay na pag-asa. Pwede po ba tayong magtayo para sa panalangin? Panginoong Jesus, Nazareno naming mahal, salamat sa iyong pagpakumbaba.
Salamat sa iyong pagdurusa para sa amin. Salamat sa iyong pagkabuhay na nagbigay sa amin ng pag-asa. Gawing matatag ang aming pag-asa sa iyo sa gitna ng mga pagsubok. Palalahanan mo kami na ikaw ay aming angkla. Sa oras ng kalungkutan, ipakita mo sa amin ang iyong liwanag. Sa panahon ng pagdududa, palakasin mo ang aming pananampalataya. Poong itim na Nazareno, ikaw ay aming pag-asa, hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig. Gabayan mo kami sa bawat hakbang. Ituro mo sa amin kung paano mabuhay bilang mga taong may pag-asa. At sa wakas, dalhin mo kami sa walang hanggang kaligayahan kasama mo. Amen. Pinano po kayo mag-upo? So mga kapatid, umuwi tayo ngayong may dalang pag-asa. Hindi ang pag-asa ng mundo na madaling mawala, kundi ang pag-asa ni Kristo na walang hanggan at hindi maaring agawin ng sinuman. Si Jesus Nazareno ay ating buhay na pag-asa, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Viva Señor Nazareno! Mabuhay ang poong itim na Nazareno. Purihin ang Panginoong Heso Kristo. Viva Señor Nazareno! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.